So sa naging bakbakan nga po mga idol sa pagitan ni Naoya Inoue kalaban si Junto Nakatani, kung saan mga idol, kagaya po sa inaasahan natin, naging technical ang bakbakan ng dalawang fighter. Pakiramdaman ng dalawang hapon sa buong 6 rounds. Pero lamang talaga si Inoue sa patamaan ng jab. Pumiperme kasi mga idol si Junto Boy sa harapan ni Inoue, kaya madali ito tamaan. Bagaman nakagain naman po ng momentum si Nakatani sa last quarter, pero nabitakan pa ito ng kilay dahil sa headbutt. Malas talaga si Nakatani mga boss. Kaya panalo po si Inoue via unanimous decision sa scorecards ng mga judges. Kaya si Inoue pa rin mga idol ang super bantamweight undisputed champion. Samantala sa undercard naman po mga idol, sa pagitan ni Jin Sasaki kalaban si Tanaka, kung saan mga boss, digmaan ang nangyari sa bakbakan ng dalawang hapon. Round 1 pa lang ng laban mga boss, pinahirapan kagad ni Tanaka itong si Jin Sasaki. Ang dami ng pinatama nito mga boss, pero nakabawi naman si Jin Sasaki sa late rounds. Makailang beses nito nasaktan si Tanaka, kaya panalo po sa score itong si Jin Sasaki via split decision. Ito na ang pangalawang panalo ni Sasaki mga idol, matapos matulog ito kay Norman Jr. Samantala dahil tapos na po ang bakbakan ni Junto Nakatani kalaban si Naoya Inoue, susunod naman natin na abangan mga boss ang bakbakan ng ating pambato na si General Casimero kalaban ng kasing tigas nito mga boss at dating 2 division champion na si Luis Neri, nagaganapin sa buwan ng June, kung saan mga idol nagbanta si Casimero na knockout win talaga ang kanyang gusto sa Mexican fighter. Talagang impresibo daw ang gusto na panalo ni Casimero sa bakbakan. Susubukan daw ni Alas mga boss kung saan babanda ang lakas at tibay ni Neri sa bakbakan, pero gayon pa man mga idol, kagaya po sa mga sinabi natin, malaya po si Casimero na sabihin na walang panamas sa kanya si Luis Neri, pero hindi talaga pwede baliwalain ang bagsik ni Neri sa bakbakan. Kilala man natin si Luis Neri na hindi ganong katibay sumalo ng suntok, pero may rason mga boss kung bakit nagbigay ito ng pahirap kay Naoya Inoue sa bakbakan. At tandaan po natin mga idol, pinulbos lang po ni Luis Neri ang pumulbos kay Casimero na si Kyonosuke Kamida, kaya talaga mahirap ito na laban para kay Cuadro Alas. Sa kabilang banda naman mga idol, Teofimo Lopez Jr. naglabas ng kanyang reaksyon kung bakit ito natalo sa laban kontra kay Shakur Stevenson. Isa sa mga main reason ni Teofimo Lopez Jr. kung bakit ito natalo sa title fight dahil wala daw sa matinong isip ang kanyang ama na siya ang tumatayong head trainer ni Teofimo Lopez Jr. Mga maling advice daw natatanggap ni Lopez sa kanyang ama. Sa kalagitnaan ng laban ito kay Shakur, dagdag pa sa alibay ni Teofimo, wala daw siya sa mood sa laban kontra kay Shakur. Meron daw ito injury sa kanyang katawan. Well, na-expect na natin to mga boss na sasabihin ni Teofimo ang ganitong bagay. Ganito talaga ang sinasabi ng mga fighter na mayroong pangalan. Kung matalo, nagbibigay talaga ng konting excuses sa bakbakan para sa ganun maangat nito ang pangalan mo na galing sa talo. Ito nga ang sinabi dati ni Mike Tyson mga boss. Bakit daw mahilig ang mga boxer na magbigay ng alibay kapag natatalo sa bakbakan? Kaysa daw meron injury sa katawan at kung ano-ano pa. Pero alam mo naman daw sa sarili mo mga boss, kung meron ka injury at sakit at pagpalagay mo na hindi ka healthy, bakit hindi mo daw i-cancel ang bakbakan? O di kaya i-postpone lamang kumpara sa huli mo na sasabihin na meron ka pala injury kaya natalo ka sa bakbakan.